Kabanata 671. Sa sumunod na sandali, lumitaw siya sa isang lugar na 12-12 metro ang layo. Napakabilis. Nagulat ang lahat ng naroon nang makita ang mapagpasyang tingin ni Zephyr. Sa oras na ito, ang 6 na tao sa kanila ay sumusulong na, ngunit bigla silang nakatagpo ng isang mahirap na problema. Ito ay isang grupo ng 12-12 ng mga illusory fox. Ang illusory fox ay isa lamang mabangis na halimaw na nasa 3 antas. Hindi mataas ang antas nito, ngunit napakahirap itong harapin. Ang mga illusory fox na ito ay mukhang napaka-cute, at ang kanilang purong puting balahibo ay kasing dalisay ng nyebe. Gayunpaman, ang ganitong uri ng cute na nilalang ay isang uri ng uhaw sa dugong nilalang. Mapapatunayan ito ng mga mata nitong iskarlatang halimaw, ngunit ang mga mata nitong iskarlatang halimaw ay hindi ganoon ka-simple. Mayroong kakaibang pagbabago-bago sa mga ito, na tinatawag na illusory fox eye. Kapag nahawakan na siya ng illusory fox eye, malamang na makakapasok siya sa dreamland. Bukod dito, ang mga ilusyon ay napakatalino, at kahit isang level 9 agility expert ay malamang na matamaan. Mag-ingat ka, huwag kang tumingin sa kanilang mga mata. Bagamat nakakatakot ang mga illusory fox na ito, napakahina ng kanilang depensa. Kahit ang isang martial artist sa strength realm ay kayang pumatay sa kanila. Mahinang sabi ni Bentley Sun. Ubo. Hanggat hindi natin makikilala ang hari ng illusory fox, walang magiging problema. Umubo si King of Poison. Umuungol. Sa sandaling ito, isang kakaibang sigaw ang nagmula sa hindi kalayuan. Napakatalas ng boses. Tumagos ito ng malalim sa kaluluwa ng mga tao na parang isang matalas na espada, na nagpaparamdam sa kanila ng matinding sakit. Lahat ng naroon, maliban kay Zephyr, ay nasa level 9 agility. Gayunpaman, hindi nila maiwasang makaramdam ng panginginig sa kanilang mga kaluluwa. Sa sandaling ito, halos lahat ay tumingin kay King of Poison. Hindi lang depresyon ang makikita, kundi pati na rin ang hinanakit sa kanilang mga mata. Ubo. Mabilis na umubo ang hari ng lason, at may isip ang kalungkutan sa kanyang puso. Base sa pagbabago-bago ng boses, halatang ito ang hari ng illusory fox. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw ang lalaking ito. Sandali, nagsimulang magbantay ang lahat laban sa hari ng lason. Ang lalaking ito ay parang maalamat na jinx. Dapat nilang gawin ang kanilang makakaya upang hindi siya hayaang magsalita sa hinaharap. Malungkot na sumanghal ang hari ng lason at iwinagayway ang kanyang mahabang damit. Bigla, isang malaking berdeng bakas ng kamay ang bumagsak na parang burol. Saan man sila magpunta, mahigit 12 ng illusory foxes ang napatay sa isang iglap. Ang mga hindi nataman ay mabilis na natamba at nanginag sa buong katawan. Malinaw na mayroong isang kakilakilabot na nakal-alasong gas sa berdeng bakas ng kamay. Umuungol. Isang galit na dagandong ang mabilis na umalangaw-ngaw kasabay ng pagkamatay ng mga illusory foxes, at pagkatapos ay isang puting figure ang mabilis na sumugod. Isa itong napakalaking illusory fox, halos kasentaas ng isang tao. Mas malaki ito kaysa sa mga nakapalibot na illusory fox. Sa oras na ito, halos damyugo na ang mga mata nitong parang halimaw. Ang mga mata ng halimaw ay mahigpit na nakatutok sa hari ng lason. Hindi may tago ang hangering pumatay sa loob nito. Malinaw, ito ang illusory fox king. Swoosh! Isang tunog ng pagsabog sa hangin ang biglang lumitaw. Binitawan ng Damasauri 4 King ang isang kamay noong Abril. Ang tunog ay bumuo ng isang malaking alon sa isang iglap at mabilis na napaligiran ang 6 na tao ng Zephyr. Huwag mong tingnan ang mga mata nito, sabay silang nagpaalala sa isa't isa. Kabanata 672. Ang Masauri Fox King ay palaging ominous beast, at ang kapangyarihan nito ay mas kahanga-hanga. Kahit ang mga eksperto sa level 9 agility ay hindi nang ahas na maliitin ang pagiging akma. Dali-dali ring iniwasan ng figure ni Zephyr ang kumakalat na mga alon. Habang nakatingin siya sa illusory Fox King, ang kanyang mukha ay puno ng pag-iingat. Ito ay dahil ang illusory Fox King ay kasing bilis ng hangin.
Medyo mahirap kalabanan ito. Sa oras na ito, isang matinding kirot ang biglang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr. Sa evil breaking eye, kumurap ang sinag ng Diyos, at ang mga manipis na pilak na liwanag ay kumalat sa loob, na naglabas ng isang malakas na aura. Ito ba? Kasabay ng pag-ikot ng evil breaking eye, biglang nagkaroon ng malaking pagbabago sa paligid. Sina Fang Kenyun at ang iba pa, na kanina pa umiiwas, ay biglang natigilan at natigilan. Gayunpaman, ang mga kalamnan sa kanilang mga katawan ay nanginginig ng malakas. Sa tapat nila, ang natitirang mapang-akit na Zorro ay nagbabantay sa hari. Puro pulang mga mata lamang ang makikita sa kanila, at sa oras na ito, puno sila ng sarkasmo at uhaw sa dugong kinang. Lupain ng pangarap. Kailan? Sa wakas ay napagtanto ni Zephyr na pumasok siya sa isang ilusyon ngayon lang. Maaaring nalinlang siya bago pa man lumitaw ang tunay na katawan ng Illusory Fox King. Oo, kanina lang, sumigaw ang Illusory Fox King bago pa man ito lumitaw. Sa wakas ay naisip na rin ito ni Zephyr. Bago pa man lumitaw ang Illusory Fox King, sumigaw na ito. Sa sandaling kumilos ang King of Poison, lahat ay inatake na. Malinaw na ang Illusory Fox King ay umabot na sa isang nakakatakot na antas. Kahit hindi sila magtinginan sa mga mata ng isa't isa, ang boses nito ay sapat na para mahuli sila. Nang tingnan ang bilang ng Illusory Fox, natuklasan niyang 12-12 libo pa rin sila, na lalong nagpasiguro kay Zephyr na ang sitwasyon ngayon, kasama na ang King of Poison, ay isang ilusyon lamang na nilikha ng Illusory Fox King. Malinaw na ang kalituhan ng Evil Breaking Eye ay gumanap ng mahalagang papel. Ang kapaligiran ng kabilang panig ay mas mahina kaysa sa kalituhan na nilikha ng aking Evil Breaking Eye. Matapos ang mabilis na pag-iisip tungkol sa simula ng bagay na ito, nagkaroon ng kakaibang ngiti sa mukha si Zephyr. Mahusay na buhangin sa disyerto. Swoosh! Klang! Biglang umatake ang Golden Combat Sword. Umuungol. Ang biglaang pagsabog ni Zephyr ay agad na nagdulot ng matinding pag-alulong ng lahat ng Illusory Foxes. Ang Illusory Fox King ay nagpakawala ng isang sigaw ng kawalan ng paniniwala na parang tumagos ito sa mga ulap. Hindi mabilang na mga ilusyon ang nagsimulang lumitaw at pinalibutan si Zephyr. Evil Breaking Eye. May kislap ng pilak na liwanag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Boom! Kahit na siya ang hari ng Illusory Fox, ang pinakamahinang bahagi ng kanyang katawan ay hindi mababago. Ang talam na enerhiya ng buhangin sa disyerto ay nagdulot ng kaguluhan at bumuo ng isang walang katapusang bagyo ng buhangin na agad na bumalot sa kanya. Anong nangyayari? Matapos mapatay ang Illusory Fox King, mabilis na bumalik sa dati ang katinoan ni Fang Kenyun at ng iba pa. Gamit ang kanilang katayuan at cultivation, mabilis nilang naunawaan ang tunay na kahulugan ng bagay na ito. Nakakatakot naman yang Illusory Fox King na yan. Natatakot ako na tanging isang spirit expert lang ang makakalaban sa ilusyon nito. Sa pag-aakalang napapaligiran sila ng ilusyon ng hindi namamalayan, lahat ay pinagpapawisan at nanginginig. Kuya Kan, bakit ayos ka lang? Hindi napigilan ni Goyan ang kanyang kuryusidad at tinanong si Zephyr. Oo, Junior Brother Kan, mas mahina ang cultivation mo kaysa sa amin. Bakit hindi ka apektado ng ilusyong ito? Habang nakatingin kay Zephyr, si Fang Kenyun ay naging mausisa rin. Ang kuryusidad na ito ay hindi galing sa masamang balak, kundi purong kuryusidad. Minsan akong nakakuha ng Illusory Demon Crystal. Matapos kong pinuhin ng Illusory Demon Crystal na ito, tila naging immune na ako sa ilusyon. Napakahalaga ng Evil Breaking Eye, kaya hindi ito sasabihin ng malakas ni Zephyr. Napakahalaga ng Evil Breaking Eye, kaya ayaw itong sabihin ni Zephyr ng malakas. Ubo, mabuti na ang lahat. Hanggat nandito si Junior Brother Kan, kahit gaano pa karami ang mga ilusyonadong lobo, hindi kami natatakot. Nakangiting sabi ng hari ng lason. Tumahimik ka. Pero pagkatapos sabihin ito, hindi napigilan ng lahat ang pagsigaw ng malakas. Malinaw na takot pa rin sila sa sumpa ng hari ng lason. Kabanata 673. Rumble.
Sa tuktok ng bundok, may patuloy na tunog ng banggaan. Para bang ang tuktok ng bundok ay napunit ng malupit na puwersa, naiwan lamang ang ilang bakas, at nag-iwan ng isang bakanteng espasyo. Doon, pinagdikit ng isang lalaki ang kanyang mga palad at mabilis na humiwalay. Bigla, isang puting liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad sa napakabilis na bilis, na parang kumukulo. Bilang resulta, ang buong espasyo ay napuno ng mga tunog ng matalas na tunog. Ah! Patawarin mo ako. Sumayaw ang puting liwanag sa hangin habang binabalot nito ang lugar. Maririnig ang mga kaawa-awang tili mula sa lahat ng direksyon. Ito ay maraming martial cultivator. Ang mga martial artist na ito ay malinaw na hindi mahina kundi makapangyarihan sa agility. Gayunpaman, wala silang lakas para lumaban. Swoosh! Sa wakas, sa pagkamatay ng huling tao, laman at mga bali na paa na lamang ang natira. Ang lalaki ay may anyo lamang ng isang 20 taong gulang na binata. Siya ay napakabata. Ang kanyang mga mata ay namumungay at pumipikit, na parang naglalaman ng banal na liwanag. Ang kanyang mahabang buhok ay nakakalat pababa, dala ang isang mahiwagang uri ng pagbabago-bago. Swoosh! Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, natagpuan na ng binata ang lahat ng gamit ng mga taong ito. Matapos makuha ang lahat ng mga bagay, pinaikit ng binata ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng bundok. Nabasag ang tuktok ng bundok, at may bangin sa ibaba. Sa kabilang panig ng bangin, mayroong isang bagong-bagong mundo. Ang lupa roon ay bahagyang ginintuan, parang isang matalas na talam. Kahit sa malayo, malinaw na mararamdaman ang isang matalas na enerhiya na papalapit sa kanila. Swoosh! Biglang ibinuka ng binata ang kanyang mga braso. Parang isang malaking ibon, lumipad siya pasulong. Sa ibang direksyon, isang binata na may hawak na punyal ang marahas na palm unit sa isang napakalaking halimaw na nasa ika-5 antas. Ang halimaw na ito ay napakalaki at may kakaiba at malamig na madilim na pagbabago-bago sa paligid nito. Ito pala ay isang halimaw na nasa ika-5 antas, ang Hell Ghost Beast. Napakahirap itong harapin. Gayunpaman, iwinagayway ng binata ang punyal ng walang ekspresyon. Sa sandaling ito, ang sinag ng Diyos ng tila ordinaryong punyal ay hindi nakahihigit sa anumang banal na sandata. Isang madilim na inat elixir ang nakuha ng batang mati. Pagkatapos, mabilis na sumulong ang ordinaryong kabataan. Sa direksyong iyon, isang daloy ng ginintuan at matalas na enerhiya, tulad ng mahahabang espada, ang nabuhay, at ang labis na talas ay lalong tumindi. Napakalaki ng sinaunang kaparangan na lampas sa imahinasyon ni Zephyr. Matapos ang mahabang paglalakad, hindi niya nakita ang dulo. Si Zephyr at ang iba pa ay halos kalahating buwan nang naglalakad sa sinaunang kaparangan. Marami ring panganib. Gayunpaman, palaging may mga pakinabang. Ang mga panganib at pakinabang ay kadalasang magkakasama. Kaya naman, kahit maraming panganib, ang mga pakinabang ng anim sa kanila ay lubos na malaki. Nagtulungan silang anim, at ang kanilang relasyon ay lalong naging maayos. Kung tungkol naman kay Bentley Son, naramdaman din ni Zephyr na ang taong ito ay tunay na isang karapat-dapat na kaibigan. Sa kasamaang palad, ang kabilang panig ay ang disipulo ni Featherpick. May kutob si Zephyr na malamang na maglalaban silang muli sa hinaharap. Sa wakas ay nakaalis na ako sa kapatagang ito. Sa daan, nadaanan ni Zephyr at ng kanyang mga tauhan ang isang damuhan na may lapad na mga 50 kilometro. Maraming makamandag na ahas at insekto sa kapatagan, na nagpamukha sa kanilang kahihiyan. Gayunpaman, sa lugar na ito, ang mga individual na ito ang nakakuha ng pinakamalaking benepisyo. Hindi ko inakalang magkakaroon pala talaga ng Silver Divine Fruit dito. Ang Silver Divine Fruit na ito lang ay sapat na para mabawi ang pagkatalo ng aking barkong pandigma. Isang ekspresyon ng pagkagulat ang lumitaw sa mukha ni Fang Kenyon. Kabanata 674. Ang pilak na banal na prutas ay isang misteryosong prutas na nakakatakot hanggang sa puntong mabaliw ang isa rito. Ang ganitong uri ng prutas ay kasinlaki lamang ng isang kamao. Ang nakapalibot na bahagi ng prutas ay kumikislap na parang pilak,
At ang mga sinauna at mahiwagang ukit ay nakaukit sa ibabaw, napakaganda at malinaw. Ang kapangyarihan ng Silver Divine Fruit ay lampas sa imahinasyon ng sinuman. Hanggat ang isang tao ay nasa ibaba ng ikalimang antas ng Spirit Realm, maaari siyang gumaling agad hanggat siya ay buhay. Ito ay hindi kukulangan sa pagbibigay buhay sa kanyang katawan. Hindi pa kasama ang mga disipulo ng agility tulad ni Zephyr, kahit ang isang eksperto sa Spirit Realm ay mababaliw sa isang banal na bagay. Total, sa landas ng paglilinang ng martial arts, karaniwan ang pagpatay, at hindi maiiwasan ang mga pinsala. Sa makatuwid, sa pilak na banal na prutas na ito, hindi ito mas mahalaga kaysa sa isang karagdagang buhay. Oo, sa Silver Divine Fruit na ito, mas ligtas ang ating magiging martial arts cultivation sa hinaharap. Tumango si Bentley Sun at sinabi. Habang papalapit ka sa sinaunang kaparangan, lalong tumitindi ang pressure. Halos nahahawakan mo ang intensyong pumatay dito. Pinaikit ni Guyan ang kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses. Oo. Tumango si Zuan Chenchong. Ang kanyang magaspang na mukha ay puno ng kaseryosohan at kaseryosohan. Tingnan mo. Biglang sumigaw ang hari ng lason. May bahid ng pagkabigla sa boses ng hari ng lason, na agad na pumukaw sa atensyon ng lahat. Ito ba? Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Nagulat sila. Sa harap nila, ang kulay ng mundo ay ganap na nagbago. Ang mundo ay parang isang disyerto na may mapusyaw na gininto ang kulay. Gayunpaman, sa mga marka ng kanal na nagkikislapang, ang mundo ay malinaw na napakatigas at hindi mabubuo ng buhangin. Hindi lang iyon, kundi pati na rin sa maputlang gininto ang lupain, isang uri ng mahinang talas ang mabagal pa ring lumalangoy, parang mga banal na espada na patuloy na lumalangoy dito, na may malatalimisang enerhiya na kumakalat. Napakatalas ng enerhiya, parang libu-libong matatalas at mahahabang espada ang sumasayaw. Bulong ni Bentley Sun. Tara na at tingnan natin. Tiyak na may dahilan para sa ganitong kakaibang lugar. Kaya naman, nagplano silang magtingin-tingin. Pagkatapos ng pagsubok na ito, ang kanilang mga cultivation ay lubos na bumuti. Bagamat hindi pa nakakaabot si Zephyr sa level 7 agility, nasa kritikal na punto na siya. Pagkatapos ng kooperasyong ito, nagkaroon din sila ng mabuting pagkakaunawaan kay Zephyr. Sa simula, inimbitahan nila si Zephyr na pumunta roon, ngunit pinahahalagahan ni Fang Kenyon ang bilis ni Zephyr. Matapos dumaan sa storm formation, ang bilis ni Zephyr ay napakasama, at ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa sinaunang kaparangan. Hindi nila inaasahan na ang lakas sa pakikipaglaban ni Zephyr ay hindi mas mababa kaysa sa isang level 8 agility expert. Gayunpaman, hindi nila alam na ang alam nila ay hindi ang kompletong lakas, kundi ang nakatagong lakas ni Zephyr. Swoosh! Hindi mabagal ang anim sa kanila. Sandaling-sandali lang ang kinailangan para marating nila ang layong halos 20 kilometro. Pero habang humahaba ang distansya sa pagitan nila, mas lalong naging seryoso ang kanilang mga mukha. Habang papalayo sila, lalong nagiging nakakatakot ang matalim na aura. Ang nakapalibot na enerhiya ng kasamaan ay lalong naging nakakagulat. May tao rito. Biglang gumalaw ang espasyo sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr at mabilis na kumislap ang Evil Breaking Eye. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao 10 milya ang layo. Kabanata 675. Matapos ang ilang pagsubok, malinaw nang naaaninag ni Zephyr ang distansya na 5 kilometro ang layo, na hindi hihigit sa 5 kilometro ang layo. Sanay na ang lahat sa nakakatakot na pananaw ni Zephyr. Nang muli silang sumulong, nakarating sila sa harap ng isang malalim na kuweba sa loob ng 15 minuto. Hindi talaga makita ang malalim na kuwebang ito. Dahil sa kanilang lakas, mahigit 10 metro lang ang layo na nakikita nila, at pagkatapos ay lumabo na ang paligid. Ang pinakamalayong distansya na naaabot ni Zephyr ay 1,000 metro lamang. Kahit na may kapangyarihan ng Evil Breaking Eye, mga 2,000 metro lamang ang layo nito. Gayunpaman, nakaramdam siya ng isang kakilakilabot na pagbabago-bago ng tunay na enerhiya na gumagala sa loob. Malinaw na may pumasok dito. Pagdating nila,
Mga 20 katao na ang nagtipon sa labas ng kuweba. Haha, sa wakas ay natagpuan na natin ang Maladragon na sementeryo ng mga elepante. Isang malaking lalaki ang biglang lumipad palapit na may gulat na ekspresyon sa mukha, at pagkatapos ay hindi na siya makapaghintay na sumugod patungo sa kuweba. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay umani ng paghamak at pangungutya ng mahigit 20 katao sa paligid niya. Boom! Nahawakan na ng matipunong lalaki ang gilid ng kuweba, ngunit sa sumunod na sandali, isang napakalaking puwersa ang agad na bumalikwas. Ang lakas ay lubhang nakapangangilabot na direktang nagpalipad sa ere ang malaking lalaki. Sa sumunod na sandali, dumura siya ng isang subo ng dugo at ang kanyang katawan ay nabasag. Ang pakiramdam. Maraming martial artist ang hindi alam kung anong klaseng kakilakilabot na sitwasyon iyon. Napasinghap sila. Isa itong eksperto sa level 8 agility. Ito ay talagang nabasag. Humph, ito na ang ika-11 na tao. Iilang level 9 agility experts lang ang makakakapasok sa kuweba na ito. Kung hindi, ang Dragon-esque Elephant Graveyard ay nasa harap natin. Paano tayo hindi makakapasok? May ngumisi. Hindi ko inaasahan na ito pala ang Maladragon na sementeryo ng mga elepante. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Goyan at mahinang sinabi. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang iba pang naroon, maliban kay Zephyr, ay malinaw na alam ang lugar na ito. Sementeryo ng elepante na parang dragon. Hindi napigil ang magtanong ng may kuryosidad si Zephyr. Tama iyan. May chismis na ang sinaunang kaparangan na ito ay isang paraiso para sa dragon at elepante noong sinaunang panahon. Gayunpaman, pagkatapos ng isang hindi kilalang insidente, unti-unting nawala ang Dragon-esque Elephant. Matapos maging kung ano ang lugar na ito ngayon, wala nang mga chismis tungkol sa Dragon-esque Elephant. Gayunpaman, mayroong isang alamat tungkol sa sementeryo ng Dragon-esque Elephant. Dragon-esque Elephant. Sinasabing ito ay isang banal na elepante na naglalaman ng dugo ng dragon. Ito ay inapo ng isang dragon at isang banal na elepante. Ito ay may walang kapantay na kapangyarihan na kayang pumutol ng mga higanteng halimaw at durugan ang kalangitan. Maraming chismis tungkol sa Maladragon na elepante. Gayunpaman, ang Dragon-esque Elephant ay umiral lamang noong unang panahon. Walang bakas ng Dragon-esque Elephant sa panahong ito, kaya ang alamat ng Dragon-esque Elephant Graveyard ay talagang kaakit-akit. Tara na at subukan natin. Sabik na sabi rin ni Fang Kenyon. Oo. Nang makitang aatake na sina Fang Kenyon at ang iba pa, naging mausisa ang isa pang martial artist. Gayunpaman, nang makita nila si Zephyr, bahagyang nawalan sila ng gana. Humph, paano ba naman kasi pumasok ang isang level 6 agility martial artist? Hinahanap mo ang kamatayan. Ang martial artist na iyon ay umabot na sa level at agility. Hehe, ang dami talagang taong masyadong nagpapahalaga sa sarili nila. Sa harap ng mga pang-iinis ng mga taong ito, palihim na napangiti ng mapait si Fang Kenyon at ang iba pa sa kanilang mga puso. Ang mga Meniokis na si Zephyr ay lampas sa imahinasyon ni Newman. Sanay na silang tamaan habang nasa daan. Lalo na ang pisikal na katawan ni Zephyr, maging si Zuan Qiangkong ay nakaramdam ng pressure. Tara na. Kasabay ng mahahabang ungol ng ilang tao. Kaagad, sunod-sunod na tumakbo patungo sa kuweba ang isang figure. Ha! Habang sumisipa ang Fang Kenyon, isang bugzo ng lakas ng hangin ang mabilis na kumalat at nagpakawala ng isang matalim na enerhiya, mabilis na umaatake. Ha! Ikinumpas ni Zuan Clanchong ang kanyang kamay. Ang makapangyarihang puwersa ay walang talo. Inilabas ng hari ng lason ang kanyang nabubulok na lakas. Iwinagayway ni Guyan ang kanyang banal na latigo ng Golden Tiger. Lahat sila ay nakagawa ng isang malaking tagumpay. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita nilang si Fang Kenyon at ang iba pa ay direktang pumasok. Wala ni isa sa kanila ang nabigo. Humph! Eksperto sila sa level 9 agility, kaya kwalipikado silang pumasok. Pero, nasa level 6 agility pa lang siya. Hinahanap pa rin niya ang kamatayan. Pero, pagkatapos niyang magsalita, biglang huminto ang boses nila.
Bahagyang gumalaw ang figure ni Zephyr, ngunit hindi siya umiwas. Dahan-dahan siyang pumasok ng walang pag-aalinlangan.